This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po mga kamarino. Mayroon pa rin tayong New Year hangovers, I know. Kasi 14 days pa lamang po simula nang pumasok ang taong 2012, Admiral. Kaya mahaba yun. Yes, mahaba yun. Dahil sabi nga nila, di ba, ang Three Kings natin, January 8 nag-fall. Yeah. Oo. Tama. Ayun. Kaya medyo mahaba-haba ang ating bakasyon. Yes, Maricel, totoo yan. At tiyak nating abalang-abala pa rin hanggang ngayon ang lahat sa pag-aayos at pagpapasok ng bago. Oo, sa puro bago. kanilang mga buhay. Nako, out with the old one, in with the new one, Admiral. And this episode will share exactly just that. Oh, so ano pang iniintay natin? Welcome po to the very first seafaring show ng bayan. At syempre tayo po ay Anak TV awardee na. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino! Alam ninyo mga kamarino, di na siguro lingid sa inyong kaalaman na ang marinong Pilipino ay patuloy na malakas at mataas ang paglalayag sa world maritime industry. Pero bago po natin nakamit ang titulong yan, ay katakot-takot na pagsusumikap ang kanilang hinarap. At upang matiyak na all is well, mahalaga ang quality training. Kaya para sa ating mga kamarinong nasa Visayas at Mindanao, narito ang magandang balita. Please watch this. Di maitatanggi na institusyon na ang mga training centers na nasa Luzon. Angat sa teknolohiya pati na ang mga instructors ay hindi basta-basta. Kaya naman kahit malayo, di inda ng ating mga kamarinong taga Visayas at Mindanao ang magtungo sa Luzon upang matamo ang tiyak, wasto at dekalidad na maritime training. Kaya ngayon, ipinakikilala namin sa inyo ang National Maritime Polytechnic o NMP. Ang pambato ng taga-Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng ahensyang ito, maari nang di bumiyahe pa ng Maynila o Palizon ang ating mga kamarino. O, di ba? Di yata pahuhuli ang NMP. Ayon nga sa NMP Executive Director, ang National Maritime Polytechnic ay kaisa-isang institusyon na pag-aari ng gobyerno at minamanage ng gobyerno at kami ay tumutulong sa ating seafaring industry. It is intended to cater to the training needs of our seafarers in the Visayas and Mindanao area. NMP ay nagbibigay ng very reasonable cost na para pag-train ng ating mga marinero. At ang misyon ng National Maritime Polytechnic ay? Our vision is to be a world-class center of excellence in training and research. Bilang gobyerno ay nangunguna at nakikiisa sa CHED, sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno na iangat ang standard ng ating quality of maritime education. Ayon pa kay Mr. Jimenez, ang NMP nagbibigay ng libreng training sa mga fishermen sa Giwan, sa Babatngon, sa Tacloban. Ito yung aming advocacy na outreach namin sa mga mahihirap na mga mangingisda na hindi na sila magbabayad
Turuan namin ang safety at sea, mga first aid, marami yung mga pag-take care of our marine environment. Paganda ang nagagawa ng agency sa local government. Mga kamarino, kung approve at yes kayo sa NMP, here's a list of courses they offer. Malaking ambag talaga ang industriyang maritime at tayo mga Pinoy nga raw ay in demand. Madaling matuto, may pagnanais na malagpasan ang ating sariling mga kahinaan at higit sa lahat ay may tiyaga, sipag at pagmamahal sa ating ginagawa. Sa mga kababayan ko sa Visayas and Mindanao, mayong buntag kanyang tanan, maaupay nga aaga, hain nyo nga tanan, ang akong awhagon kamong tanan nga magpa-enroll sa NMP. Huwag na kayo moadto sa layo sa Maynila na mahirapan kayo, pumunta kayo sa Tacloban, asikasuhan kayo namin, meron tayong mga dormitory, ang security natin ay 24 hours, 7 days. Have a good relations with our Greek seafarer, with Filipino seafarer on board. They have very good cooperation on board. Nakakataba po ng puso ang ating susunod na guest kasi this man who came all the way from Greece has high respect for Filipino seafarers. Aba, kakaiba siya, hindi ba? Ang mga Greeks po are known as passionate seafarers. The ancient Greeks were a seafaring people and they traded with other countries around the Mediterranean. Sa ating bansa, feel at home ang mga banyaga since both countries benefits from trading each other's goods. Diba sa kalakalang involved ang karagatan, tunay na marami tayong nagiging kaibigan. Isa na nga sa bago nating nakapanayam ay ang crew operator from Chacos Columbia Ship Management na si Mr. Stelios Kostakis. I work with the company about 8 years. I was a seafarer. Now I work in crew department. Mula sa bansang Greece ang naturang kumpanya. All his family name. Captain Panayotis Chakos was founded the company in 1970. The first vessel 1970. We have various vessels, like the most of them are tankers. We have bulk carriers, we have container vessels, we have LNG vessel, we have tugboat. At ayon kay Mr. Kostakis, Filipino seafarers are our majority of our fleet. The most of them, we have about our pool with Filipino seafarers, around 2,000 seafarers.
Talaga namang ang mga Pinoy kinagigiliwan. Ngunit sa larangang ito, ano-ano nga ba ang nakikita nila sa atin? The same reason we hire Greek seafarers, because they are willing persons, they want to work on board the vessel, and I think we have a good relations with our Greek seafarer, with Filipino seafarer on board. They have very good cooperation. Ayon sa kanya, ito ang ikinaiba ng ating kamarinong Pinoy. Filipino seafarer are more polite with everything, are more willing persons, and the culture is more closer than our culture, nautical culture. Wow! Angat talaga! Sa kanyang palagay, ano naman kaya ang ating dapat na ma-improve? First of all, they must not eat too much rice. First of all, because as I observe, there are many of them and they have sugar. And they must cut to eat rice. Well, no, it's okay, I'm joking. Itong si Mr. Kostakis, mapagbiro pala. Pero in a serious note, in the training matters, I think that you must improve your training. You must improve your training. That's, I think, is the only negative. Thank you for all those pieces of advice, Mr. Kostakis, and we will sure take note of that. At ngayong taon, ano-ano kaya ang major goals ng Tsakos Columbia Ship Management? To be the best company in sea transportation. Wow! Indeed, more work opportunities for our Filipino mariners. Kaya sa ating mga kamarino, ang inyong pagsusumikap ay di lang sa inyong pamilya may epekto, kundi sa imahe ng marinong Pilipino sa buong mundo. Para naman po sa ating mga kamarino, sana po ay patuloy tayong magtrabaho ng maayos. Yan ang Marino would like to thank Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. What better way to celebrate our 31st year of existence is by sharing it with the children here in our community. Alam po ninyo, mga giliw nating tagapagpanood, sa kasagsagan nga ng panlalasa ng Bagyong Sendong, may ilan tayo mga kamarino na sa halip na ipagdiwang ang kanilang espesyal na okasyon, katulad ng birthday party at kung ano pa mga binyag or any other gathering, ang ginawa po nila, inipon na lamang nila ang halagang dapat sana'y gagastusin upang makatulong sa relief drive operation. Tunay ngang kakaibang ligaya ang naidulot nilang pagtulong sa kapwa. Kaya naman, ang next segment natin ay may parehong aral. Mga kamarino, panoorin po natin to. Dahil sa inyong walang sawang pagtangkilik na nanatiling nasa serbisyo ang isang institusyon, isang produkto o isang television program. Kaya naman malaking bagay ang isang anibersaryo bilang isang marka o tanda na lampas na ang isa na namang makabuluhang taon at pag-alala sa pagsisikap upang umunlad. Karaniwan ang isang magarbong selebrasyon o malapiging ang eksena tuwing ganito ang okasyon. Pero alam nyo ba na iiba ang preparasyon at selebrasyon na isinagawa ng Nace Shipping Philippines? Ayon kay Pedro Miguel Oca,
anak ng yumaong si Captain Gregorio Oca. Because usually, every year we celebrate our anniversary by having a party in the office. So we decided this year, bakit hindi natin i-share yung blessings na nakukuha natin sa komunidad natin dito sa Malate. So we decided to feed the street children here in Malate para mayroon namang konting essence yung anniversary ng Nation of the Philippines. Ayon pa sa kanya, wala nang masasarap na selebrasyon sa kanilang ika-31 anibersaryo, kundi ang ibahagi ito sa kanilang kapwa. Kung may mga blessings ka nakukuha sa Diyos, maganda din sana ipamahagi natin sa mga street children natin dito sa komunidad. At this is one way of saying maraming salamat sa community here in Malate at saka sa mga bata na nandito. At siyempre yung puso mo lumalambot pagka nakikita mo yung mga bata rito sa ating komunidad nagsasaya. Kaya naman ang compound ng Nays ay napuno ng mga pulilit. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa inahanda namin para sa ika-31 anibersaryo ng Nation of the Philippines. Giliw na giliw ang mga bagets sa mga palaro. Ready, go! Happy birthday, Nay! Seconds, palakpakan naman natin. Wow! Bibigay po ay Chief Engineer po natin yan. At nang napagod, all smiles naman sila sa pagtsibog. There's no better way to celebrate existence ayon nga sa presidente ng Nays. At bago lumisan ng mga chikiting, aba, may baon pang mga bags of goodies. Sharing God's goodness for the past years. It really rang true sa naturang 31st anniversary ng Nays. Ang lahat ng mga bata, iniibig ni Jesus. Mapula, maitim, maputi kayo man din. Ang lahat ay mahal sa kanyang harapan. At ang panghuling mensahe ni Pedro Miguel Oca. Mga seafarers natin at saka sa mga pamilya ng mga seafarers, huwag ho kayo magsasawang manood ng Yanang Marino. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Susunod, tara na't silipin ang Siemens Village. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. AMUSUP really cares at napakaswerte po talaga ng isang AMUSUP member dahil bukod sa serbisyong medikal, slap chest, sailor's home, welfare, legal, at meron pa sila ngayong pabahay. Ano nga ito? Siyempre alamin po natin at silipin natin kung paano nga po ang isang AMUSUP member ay magkaroon ng isang bahay at lupa sa Siemens Village. Birds of the same feathers flock together. Tell me who you are, and I'll tell you who you are. Mga Kamarino,
Does these quotes ring true to you? Aba, paano kaya kung kayo ay nanirahan nga sa isang komunidad na may iisang bagay na nag-uugnay sa inyo, bagamat di nyo sila kadugo o di nyo sila kakilala? Ano kayang mangyayari? Ano kayang nag-iintay sa inyong pamilya? Paano na kaya ang inyong pakikisalamuha sa mga bagong kasama sa buhay? Don't fret, dahil kami may positive news sa inyo. Alam nyo ba sa lugar ng Barangay Piela sa Dasmariñas, Cavite, itinayo ang flagship housing project ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines? 17 taon na nga po ang nakakaraan nang itinatag ang komunidad na ito. Sa ngayon, may higit sa 400 pamilya na ang nagawaran ng pagmamay-ari ng mga bahay at lupa. At ang lahat ng pamilyang ito ay nag-uugat sa pagkakaroon ng isang seafarer na mahal sa buhay. Nag-uusap na kain po kami sa naghahaponan kami na hindi ko po alam kung nagbibiro ang tatay ko o totoo sinabi niya. Sabi niya, itong bahay na to sa bunso ko. Babae. Ako lang ang lalaki, panganay pa. Kala ko sa akin. So medyo may kumurot sa akin. Sabi ko, hindi pala sa akin to. Sabi ko ngayon. So kailangan gumalaw na ako ng mga oras na yun. Dahil that time, lumalaki na yung mga bata. Ayoko na rin naman sumama sa kanila. Dahil pagka nag-asawa ka na, supposedly kailangan nakabukod ka na. So ganun po. Naghanap na po ako ng bahay dito sa Amos. So, ito po na pisil-pisil kong bahay. Sabi ko, tingnan ko po lahat. Sabi ko, pwede na siguro kakayanin ko na. Total, mayroon naman po akong ipon. At umiikot na rin naman yung konting perang na naipon ko nung nasa kaya ko. Seamen's Village, yan ang ngalan sa medium-cost housing project na ito. Diba? Going strong ang community na base sa same background ang naninirahan. Masusi at mahigpit ang screening process upang ang isang pamilya ay mapayagang manirahan sa lugar na ito. Ito ay upang mapangalagaan, siguraduhing magiging maayos ang pamumuhay at matiyak na karapat-dapat ang bawat pamilya na nasa Seamen's Village. Very rewarding din naman talaga ang mapasama sa mga pamilyang naririto. Tinidiyak ang kaligtasan at seguridad sa Seamen's Village na may lawak na 19 na ektarya. Gayon din ang edukasyon, kalusugan, welfare at values ng mga bata. Ang problemang dumarating sa isang pamilya ay tunay na nauunawaan ng kanilang mga kapitbahay. Kaya naman ang pagbibigay ng payo ay abot kamay lamang. At dahil pare-parehong may seafarer na kamag-anak, madaling nakaka-relate ang bawat isa. Seamen's Village was the first of its kind. At patuloy ang developments and improvements sa lugar na ito to cater to more families and improve the lives of the residents. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelia would like to thank Marie France. Cool Sculpting is a breakthrough treatment that uses cooling technology to freeze fat away and eliminate bulges like love handles, back fat, or tummy flab. If you want to get rid of those persistent bulges once and for all, call 894-2639 to book your treatment. Cool Sculpting is exclusively available at Marie France, the leading slimming center in the Philippines. Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. U Hair and Body Salon, located at B3 7th Avenue, Corner Lane P, Bonifacio High Street, Taguig City, with telephone number 818-1968. Mga kamarino, 2 linggo na po ang nakakalipas. Kamusta naman po ang inyong mga New Year's resolution? Nasusunod ba? Ikaw ba, Admiral, nag-New Year's resolution ka? Hindi, kasi sabi nila, huwag daw ako magbago. Ay, kakaiba. Ako meron, Admiral. Sige, ikaw, anong resolution? Ako, I want to work harder, to study harder, but to play the hardest.
Pinakamarami pala yung play ngayon this year. Hindi, pero sa totoo lang, di ba, no, ang hirap-hirap talaga magkaroon ng New Year's resolution. Ay, oo. Alam natin yun. Pero mahirap man. Mahirap man yung mga resolution. You really have to keep the bad habits away. Correct. In order to enjoy healthy living and harmonious relationships with your fellow men. So, be inspired to pursue all your goals. Tama yan, Admiral, ha? Go, go, go! Pero mga kamarino, magbago na po ang lahat, ha? Kayo po ay manatiling nakaantabay lamang sa aming show na Usapang Maritime. Dito talaga kami patok na patok. Siyempre, dito lamang yan sa Yan ang Marino. Continue to stay tuned, ha? Every Saturday po yan, 11 a.m. to 11:30 in the morning sa PTV4 po yan. At mapapanood din tayo, Admiral, ha? Live streaming sa www.ptni.tv. And also, don't forget to visit our website, Yes. www.yanangmarino.com. And don't forget to like us in Facebook. Follow us also sa Twitter. Yes! Oo, Twitter naman. May Twitter ka ba, sir? Uy, may Twitter ako. Maring Yao. Follow niyo po ako sa Twitter. Kaya kita-kits ulit tayo next week, ha? But for now, Anchors away! bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.